Kamakailan, inilipat ni Putin ang mga nuclear missile sa EU border para manakot. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Ngayon, bukas na pinag-uusapan ng mga bansa sa Europa ang pagkakaroon ng sariling sandatang nuklear. Sinabi ng presidente ng Poland, 2 araw na ang nakararaan. At nanawagan din ang Germany at Britain na palakasin muli ang armas ng Europa. Nagkaisa ang Munich Security Conference sa mensahe para sa Moscow. Hindi natatakot ang Europa at handang lumaban. Sinimulan ni Putin ang digmaan para takutin ang NATO na sumuko. Sa halip, binuo niya ang pinaka-nagkakaisa at militarisadong Europa. Mula ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula ang balita dahil sa paboritong puppet ni Putin, si Alexander Lukashenko. Kakaanunsyo lang niya na maglalagay ang Russia ng humigit kumulang 10 Orushnik na misil sa Belarus. Bakit gagawin ito ni Putin? Simple lang, dahil sa lapit. Ang Belarus ay katabi ng Poland, Lithuania at Latvia, napawang mga miyembro ng EU at NATO. Ang paglalagay ng nuclear missile sa Belarus ay nagpapabilis ng pag-abot sa mga kabisera ng Europa. Mas kaunting oras, mas kaunting segundo ang mayroon ang air defense ng Europa para rumesponde. Kaya mas mahirap salagin at mas mapaminsala ang mga missile. Ginawa ito bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang senyales sa kanluran na kayang magpalala pa ng Russia. At mensahe sa lahat ng mga Ruso na ang Russia ay malakas pa ring bansa. Isa pa ring superpower. Pero heto ang hindi inasahan ni Putin. Sa halip na takutin ang Europa para umatras, lalo pa niyang pinagkaisa ang mga ito tungo sa pagkakaroon ng sarili nilang mga sandatang nuklear. At ang Poland ang nangunguna sa usapan. 3 araw lang ang nakaraan. Pebrero 16 may sinabi ang Pangulo ng Poland na di maiisip ilang taon pa lang ang nakararaan. Pakinggan ninyo ito. Nakikipag-usap si Chancellor Merz kay Pangulong Macron tungkol sa nuclear deterrence. Hindi ba panahon na pag-isipan ng Poland ang sariling nuclear na proyekto? Sinusuportahan ko ang pagsali ng Poland sa nuclear na proyekto. Binanggit niya ang nuclear sharing, pero ang tinutukoy ko ay sarili nating proyekto. Ginoong editor, ang ibig kong sabihin ay dapat nating tahakin ang landas tungo sa proyektong Polish at kakayahang nuclear ng Poland, alinsunod sa international na regulation. Ngayon, ang Poland ay lumagda sa Non-Proliferation Treaty, isang international na kasunduang naglalayong pigilan ang pagkuha ng mga sandatang nuclear. Tinanong ng direkta ang Pangulo, at ito ang kanyang sagot. May non-proliferation treaty. Papayagan ba tayo ng mga Amerikano na magsimula? Hindi ko alam, pero kailangan nating kumilos, kailangan nating magtungo sa direksyong iyon para makapagsimula tayo ng paggawa. Isa tayong bansa na nasa hangganan ng armadong labanan. Alam natin ang agresibo at imperial na ugali ng Russian Federation sa Poland. Hindi ko sasabihin kung kailan ito mangyayari o kung mangyayari ba talaga, pero kung tatanungin mo ang opinion ko, ganito. Para sa akin, sinusuportahan ko ang pagpapatibay ng seguridad ng Poland kahit batay sa nuclear na potential. Paano tutugon ng Russia dito? Maaring agresibong tumugon ng Russia sa lahat ng bagay. Kailangan naming mga Polako na maramdaman ng kaligtasan. Kung tatanungin ngayon ang Pangulo ng Poland kung sinusuportahan ko ito, sasabihin kong oo, sinusuportahan ko ito ngayon. Aminado siyang di niya alam kung papayagan ng US ang Poland sa sariling nuclear program. At tama lang ang pag-iingat niya. Tingnan ang nangyayari sa Iran. Handang makipagdigma ang US para pigilan ang isang bansa sa paggawa ng sandatang nuclear. Kung alam ito ng YouTuber tulad ko, alam din ng mga leader ng Poland, hindi sila magpapakatanga para ipagsapalaran ang parusa kapalit ng armas. Ano ba talaga nangyayari? Isa lang itong pambato sa negosasyon. Sabi ng Poland, bigyan nyo kami ng nuclear na proteksyon o gagawa kami ng sarili namin. Hindi rin ito unang beses nilang gamitin ang taktikang ito. Kung tanda mo ang dekada 90, ganito rin pumasok ang Poland sa NATO. Noon, napagtanto ng Poland na maaring muling maging banta ang Russia, kaya kailangan nila ng proteksyon. Kaya noon, nakipagkita ang Pangulo ng Poland kay Bill Clinton at nag-alok. Sumali ang Poland sa NATO o magtatayo sila ng sariling sandatang nuclear. Sa huli, babantaan para rin ng Russia ang Poland kaya kailangan nila ng depensa. Sa araw na iyon, gumana ito at pinayagang sumali ang Poland sa NATO. Ngayon, inuulit ng Poland ang parehong estratehiya. Nuclear sharing o pagtatayo ng sariling nuclear program. Ang banta mula sa Russia ay totoo. Hindi haka-haka.
Halos araw-araw tinatalakay sa Russian State TV ang pag-atake sa Poland. Kahit 4 na taon nang naipit ang mga sundalo nila sa Ukraine, hindi pa rin sumusuko ang Russia sa pag-asang sakupin ang Poland balang araw. Pakinggan mo ito. Siyempre, may mga bagay din tayong pwedeng ihain sa Poland. Bakit pa natin kailangang mag-abala na maghain ng kahit ano sa kanila? Bakit pa tayo makikipag-usap? Wala bang kahit ano sa kanya? Bakit mo lalabanan ng baboy, madudumihan ka lang at walang makakaunawa? Sinabi ko lang yon bilang talinghaga, wala naman tayong inaalagaan. Dapat nating maintindihan na kapag napuno tayo, lalaban tayo tulad ng sa ating kasaysayan. Lagi nilang akala kayang biruin at pagtawanan ng oso, pero sila rin ang nahihirapan at nauulit lang ito paulit-ulit. Paikot-ikot lang talaga. Madalas nating sinasabi na pwedeng ulitin, pero para sa akin hindi natin dapat gawin ito. Kung gagawin natin yon, papasok tayo sa Berlin, magmamarcha sa Europa at haharapin ang matinding pinsala. Kailangan natin ng tagumpay, ngunit ngayon, sa ibang paraan. Burahin na lang natin lahat dito sa mundo, hindi na kailangan ng tropa, sapat na yon. Hindi na muling pagdududahan ang estadong Polish. Hindi na natin uulitin ang pagkakamali. Sa estadong Aleman, natutunan natin ang pasasalamat ng mga Aleman. Hindi aksidente na ang ating mga lolo sa tuhod at ama ang nagtayo ng nuclear shield ng Russia at Soviet Union. Kakailanganin itong gamitin. Palagi namang tutol si Andrei Anatolievich pero ako pabor. Dahil dito, nais ng Poland na maglagay ng sandatang nuklear ng Amerika sa kanilang teritoryo. Noong nakaraang taon, opisyal na hiniling ng Poland sa US na maglagay ng mga sandatang nuklear sa Poland sa ilalim ng US Nuclear Sharing Program. Ngayon, aktibo na ang programa sa Europa. May mga sandatang nuclear ang US sa Alemanya, Italia, Turkiya, Belhika at Netherlands. Nais ng Poland na mapasama sa listahang iyon, lalo na ngayong may sandatang nuclear ng Russia sa Belarus na malapit sa kanilang hangganan. Noong nakaraang taon, di malinaw ang sagot ng Amerika. Narito si Pangalawang Pangulo J.D. Vance na nagsalita tungkol dito sa isang panayam. Pakinggan natin. Nagtanong na ang Poland Today, hiniling ng Pangulo ng Poland sa Estados Unidos na isaalang-alang ang paglalagay ng sandatang nuclear sa Poland bilang panangga sa aggression ng Russia sa hinaharap. Sabi nito, nakipagpulong si Pangulong Trump ngayong araw sa leader ng NATO. Siyempre, anong posibleng mangyari dyan? Hindi ba nito itutulak ang Russia palayo sa anumang kasunduan sa Ukraine? Hindi ko pa napag-uusapan sa Pangulo ang isyong iyan pero magugulat ako kung susuportahan niya ang pagpapalawak ng mga sandatang nuklear sa silangang Europa. Kailangan nating mag-ingat. Hindi talaga matibay na pangako. At ang kalabuan na iyan ang nagtutulak sa Poland na pag-usapan ang paggawa ng sarili nilang programa. Ngayon, kung tayo ay tumataya, gagamitin ng Poland ang banta ng sariling sandatang nuclear para mapilit ang US sa nuclear sharing. Tanging panahon ang magsasabi ng resulta, pero isang bagay ang sigurado, hindi masaya ang Russia dito. At hindi nag-iisa ang Poland. Sa katatapos na Munich Security Conference, 2 araw ang nakalipas. Iisang mensahe mula Europa ang ipinadala sa Moscow. Tapos na kaming matakot. Nanawagan ang mga pangunahing opisyal militar mula Alemanya at Gran Britanya na muling armasan ang Europa. Hinimok nila ang mga mamamayan na maghanda para sa posibleng pag-atake ng Russia. Ang Alemanya, na ilang dekadang umiwas sa militarisasyon, ay nananawagan ngayon ng muling pag-armas. Gusto ni Putin ng mahina at dibididong Europa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ngayon, gaya ng inaasahan, ang tugon ng Russia ay galing kay Sergey Lavrov, kalihim ng panlabas na ugnayan. At medyo kakaiba ito. Sinabi niya na nanawagan ang presidente ng Finland na tapusin na ang Russia. Pinanood ko ang buong talumpati at panel na pinagsalitaan ng presidente ng Finland, pero hindi niya binanggit ang mga salitang iyon. Maaaring may nawala sa pagsasalin. Kaya pinagbibigyan ko na lang si Lavrov. Or baka nag-iimbento lang siya. Hindi ito unang beses, pero pakinggan mo ang mensahe niya. Ngayon bilang tugon sa lahat ng aksyong ito, narinig sa Munich sa iba't ibang anyo ang mga islogang iyon. Pero pareho lang ang diwa, kaaway ang Rusya, dapat tapusin ng Ukraine ang Rusya. Si Stubb, ang presidente ng Finland na dati ay isang neutral na bansa at ngayon ay isa sa pinakamahalaga sa mga leader ng neo-Nazi, ay simple lang ang sinabi, ginagawa ng Ukraine ang lahat ng tama, sige at tapusin na ang Rusya ngayon. Tulad ng nabanggit ko, pinakinggan ko lahat ng talumpati sa panel na pinagsalitaan ng presidente ng Finland at posibleng may napansin akong bagay na ikinagalit ng Rusya. Kaya gumagawa ng kwento ang mga Ruso
tungkol sa presidente ng Finland dahil mapaminsala para sa militar at ekonomiya ng Rusya ang totoong sinabi niya. Pakinggan mo muna ito mismo. Ano na ang sitwasyon? Sa palagay ko, kailangan nating baguhin ang kwento tungkol sa digmaan dahil may ilan pa ring nagsasabing nananalo si Putin na hindi ko sinasang-ayunan. Tingnan mo, layunin ni Putin sakupin ang Ukraine at gawing Ruso, pero naging Europeo ito. Layunin niyang pigilan ang paglaki ng NATO. Pati Finland at Sweden, layunin niyang panatilihing mababa ang gastos ng Europa sa depensa. Pero ngayon 5% na kaya estratehikong kabiguan ito para sa Rusya. Pangalawa, nabibigo siya sa militar. Tingnan natin ang pagkuha ng teritoryo. Noong 2014, tumaas ito ng 12% dahil sa mga Little Green Men sa Crimea at ilan sa Luhansk, Donetsk. Mula noon, 8% ng teritoryo ng Ukraine sa loob ng 12 taon. Sa huling 2 taon, 1% ng teritoryo ng Ukraine. At ano ang naging kapalit nito? Noong Disyembre, 35,000 sundalong Ruso ang namatay. Noong Enero, 30,000 sundalong Ruso ang namatay. Iyan ay 65,000 sundalo ang namatay sa loob ng 2 buwan. Sa huli, naging kabiguan ito sa ekonomiya para kay Putin. Ubos na ang mga reserba, zero ang paglago, nasa double digits ang inflation at 16% ang interest rates. Ayaw niyang tapusin ang digmaan, hindi dahil iniisip niyang makakausad siya, kundi dahil hindi naman siya umuusad. Ayaw niyang tapusin ang digmaan dahil mataas ang kabayaran sa politika at lipunan sa pagpapauwi ng mga sundalo. Ngayon tanong natin, ano ang dapat gawin? Una, dagdagan ang pressure sa ekonomiya, mga parusa, serbisyo sa dagat, shadow fleet. Tirahin mo ng pinakamalakas na kaya mo. At pangalawa, patuloy na bigyan ang Ukraine ng lahat ng kinakailangang kagamitan, kasama na ang mga Tomahawk, at pagkatapos ay matatapos natin ito at magwawagi ang Ukraine sa digmaang ito. Pagkatapos ay si Macron. Nagbigay rin ng katulad na mensahe ang Pangulo ng Pransya. At hindi rin ito nagustuhan ng Russia. Dahil parang inilalantad ng lahat ang mga baho ng Russia sa harap ng buong mundo. Dahil halos lahat ay nanonood ng kumperensyang ito. Ito ang kumperensya para sa pambansang seguridad ng bawat bansa. Dito, halos lahat ay pinag-uusapan ang masamang kalagayan ng militar ng Russia. Pakinggan mo ito. Ang Russia ay humina matapos salakayin ang Ukraine, nag-aksaya ng malaking pera sa digmaang walang saysay at ngayon ay nasa recession. Ito ay nakahiwalay na sa ekonomiya at lubos na umaasa sa China. Sa kabila ng matinding suliranin sa demografiya, daan-daang libong kabataan pa ang namatay dahil sa isang ilusyon. Layunin nilang labanan ang paglawak ng NATO, ngunit sumali pa rin ang Sweden at Finland. Gusto ring pahinain ng Europa, pero lalong lumakas ang armas nito. Ito ay isang kabiguan sa estratehiya, ekonomiya at maging sa militar. Kapag naririnig ko ang talumpati ng pagkatalo tungkol sa Ukraine o ang ilang leader na hinihikayat ang Ukraine na tanggapin ang pagkatalo, masyadong pinapaboran ang Russia sa digmaang ito. Malaking estratehikong pagkakamali ito dahil hindi ito ang realidad. Darating ang panahon na haharapin ng mga Ruso ang bigat ng krimen, kawalang saysay ng dahilan at mapaminsalang pangmatagalang epekto nito sa kanilang bansa. Gaya ng sabi ko, mahalaga ang kumperensyang ito, kaya nandoon ang US. Nagtalumpati si US Secretary of State Marco Rubio at binigyang diin ang pagtutulungan ng Amerika at Europa sa pagprotekta sa kanluraning sibilisasyon. Nakakapreskong marinig iyon, lalo na para sa mga bansang Europeo. Matapos ang sinabi ni J.D. Vance kahapon, pakinggan ang talumpati ni Marco Rubio. Tayo ay bahagi ng iisang sibilisasyon, ang kanluraning sibilisasyon. Tayo ay pinag-uugnay ng pinakamalalim na ugnayan na maaaring ibahagi ng mga bansa. Hinubog ng mga siglo ng pinag-isang kasaysayan, pananampalatayang Kristiyano, kultura, pamana, wika, lahi, at mga sakripisyong pinagsama-samang ginawa ng ating mga ninuno para sa iisang sibilisasyon na ating minana. Kaya ito ang dahilan kung bakit minsan lumalabas na prangka at apurahan ang mga Amerikano sa pagbibigay ng payo. Ito ang dahilan kaya hinihingi ni Pangulong Trump ang kaseryosohan at resiprosidad mula sa mga kaibigan sa Europa. Ang dahilan, mga kaibigan, ay dahil labis kaming nagmamalasakit, labis naming pinapahalagahan ang inyong kinabukasan at ang amin din. At kung minsan ay hindi tayo nagkakasundo, ang ating mga hindi pagkakaunawaan ay nagmumula sa malalim naming malasakit tungkol sa Europa na kung saan tayo ay konektado hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa militar, tayo ay konektado rin sa espiritual at sa kultura. Gusto naming maging matatag ang Europa at naniniwala kaming dapat itong magpatuloy.
Ang dalawang dakilang digmaan noong nakaraang siglo ay patuloy na paalala na ang ating kapalaran ay magkaugnay at mananatiling magkaugnay sa inyo. Dahil alam namin because we know. Ang kapalaran ng Europa ay laging kaugnay ng ating pambansang seguridad na pangunahing paksa ng komperensyang ito at hindi lang ito teknikal na usapin. Gaano karami ang ginagastos sa depensa kung saan at paano ito inilalagay ay mahalaga pero hindi ito ang pinaka-fundamental na tanong. Ang pangunahing tanong na dapat sagutin ay ano ba talaga ang ating ipinagtatanggol? Dahil ang mga hukbo ay hindi lumalaban para sa mga abstraction. Ang mga hukbo ay lumalaban para sa mga tao. Ang mga hukbo ay lumalaban para sa isang bansa. Ang mga hukbo ay lumalaban para sa isang paraan ng pamumuhay at iyon ang ating ipinagtatanggol. Isang dakilang sibilisasyon na ipinagmamalaki ang kasaysayan, nagtitiwala sa kinabukasan at naglalayong palaging maging may hawak ng sariling kapalaran sa ekonomiya at politika. Dito iyon sa Europa.